ako'y napatingin ho doon sa puno ng saging. Kaya pala ho ang mga uwak ay hindi maganda maliw. Ay tuwang tukain ho ang mga hinog na saging. Kaya naman ho, kailangan ng tibain. Ay siya, magandang araw mga kanayon. Tayo muna ho ay pupunta doon sa Anilao para bumili ho ng isdang gulyasan. At may nag-message ho sa akin na kung sila daw ho ay mapapagluto ng munggo at sinaing na gulyasan. Ay syempre, ako naman ho ay umuo na ho. Umaga naman ho ang kanilang order, kaya pumayag na rin ho ulit ako. Kaya mapapa-thank you Lord na lang mga kanayon. Ay dini nga ho, tanghali na kami napapunta. Mabuti na lang ho at may naabutan pa ho akong ilang peraso ng gulyasan. Pagkadaka nga ho ay pumunta na rin ho ako din sa bayan para bumili naman ng munggo. At ipopromote ko pala mga kanayon ang pwesto ni Kuya din sa may San Jose tapat ng Monte Carlo. Natuwa po kasi ako kay Kuya kasi ang mura ng kilo ng kanyang karning baboy. Pagdating nga ho dito sa bahay, hinugasan na ho namin dito ang isda. Isang plangganitan nga ho ito kaya sigurado 3 oras ho ito sa tungkuan. Kung hindi ko naabutan itong gulyasan na ito ay baka ako'y mapapunta pa ho sa bawan para doon bumili. O kaya naman ho doon sa may parte ng gasang. Sa pag-aasin naman ho, isa-isa ho yan nilalagyan ng asin tapos ititiim ho yan ng mga 1 oras at mahigit. Pagkatapos ho matiiman ng asin, lalagyan ho natin yan ng panapin na dahon para hindi magsidikit. Ang iba ho nilalagyan ng taba sa ilalim pero ho ako ay nadala at nang minsan ako'y magsaing ay nasunog ho yung taba ay kapait ng patis. Ay mga kanayon, ibang-iba naman ho ang lasa ng sinaing na isda pag sa kahoy ho. Hindi na nga ho namin ito sa palyok na iluto at sikip na sikip naman ho. Sinig ang huya ng alauna at yan ho ay inahon ng mga 4:00 mahigit. At kinabukasan naman mga kanayon, pagkagising ko, suklay pa ho yan. Nag-iisip kung anong gagawin at inihahanda ang sarili sa pagluluto. Sa mga nagtatanong po kung bakit po ako napatigil ng pagbablog at pasulput-sulput lamang ng mga nakaraang taon, dahil po nagkaroon po ng matinding problema yung account ko. Paggawa nga po ako ng pangalawang account, patatlong account ng Kanayon Vlog. Pero talagang nanghihinayang po akong tuluyang iwanan itong account kong ito. Di pa man po ganun karaming followers, pero nandito na po yung maraming videos ko na na-upload. Buti na lang po, naging okay na rin ang aking account. At isa pa rin pong dahilan ay napakarami ho na naging trabaho ko noong mga nakaraang taon, kaya naman hindi ko naintindi ang pagbablog. Pero nanghihinayang ho ako sa mga panahon na pinalipas ko. Pero sa ngayon ho tayo babawi. Nakapagluto na nga rin ho ako ng 1 kilong balatong. Hindi alam ng karamihan ang balatong, yun ho ay munggo. At syempre mga kanayon, hindi lang naman balatong o nilagang balatong yung ating gagawin, kundi lalahukan din ho natin ng kambayado o liempo. Napaka-generous nga po na nabilhan ko ng karne na yan dahil labis na nga po sa kilo. Ang kinuha lang po niya sa aking bayad ay yung eksakto. Ay 340 pesos po yung kilo ng liempo sa kanya. O, paano ba yun mga kanayon? Bilhin niyo na si Kuya. Malapit lang yan sa highway. Katapat na katapat po yun ng Monte Carlo Resort, San Jose, Mabini, Batangas. Kaya yun, lagi siyang nakasmile kaya nakakatuwa. Pagkarinig nga akong panlahok lamang sa munggo, ay ganyan lang ho yung gaya at mauunti. Ay masarap naman ho ang lasa ng munggo kapag may kasamang garning kambayado. O mga kanayon, may idea na ba kayo kung bakit nagluluto ako ng munggo at sinaing na isda? Ari nga pala ho ay handa sa babaang luksa. Hindi ko gaho alam kung bakit laging may munggo at sinaing na isda kapag babaang luksa. Bukod ho sa nagpapatay ng baboy, nagluluto ng baboy, umu-order na lamang, ay may ganto hong munggo at sinaing na isda. Pero pansin ko ho kapag gantong may babaang luksa, yung mga matatanda ho, ang hindi inuulam ay yung karne. Bagkus ho, ang kinukuha ay yung munggo ho at sinaing na isda. Base ho sa ma-experience nila, dahil nga po sila ay may edar na, health conscious na din po sila sa kanilang mga kinakain. May lahok nga din ho na sotanghon at kaunting bihon ho itong munggo natin. Kapag nga ho gantong nagluluto ako ng may bihon na balatong, naalala ko ho nung ako ay mga grade 1 o grade 2, grade 3. Alam nyo ba, 3 pesos lang ho yung takal ng munggo. Iniuulam namin sa tanghali. Kung noon ho ay 3, ngayon ho ay 35 na ang takal. At punta naman ho tayo dito sa sinaing na isda. Ay pagkakatagal ho na nakasalang ari doon sa tungkuan. Danay-danay lang ho kasi ang apoy, hindi binibigla. Para talaga ho ang patis ay mamula-mula. Lagyan ho yan ng maraming kalamyas na tuyo. Ay wari ko naman mga kanayon, latoy na latoy ho yung ulo, labog na labog ho sa pagkakaganda ng pagkakalaga ng isdang sinaing na are. Pagkakarinig ho karami ang sinasaing na isdang gulyasan, ramdam na ramdam ho yung lasa, yung sarap ng patis at ng isda. Pansin ko naman ho pag 1 kilo ang inyong sinasaing, para gahong kaputla ng pagkakasaing, pagkakaputla din ng patis. Ay ibang-iba naman ho pag sa maramihan na pagsasaing, ay
swak na swak ho yung lasa. Ay minsan naman mga kanayon, hindi tayo makabili ng maramihan. Bukod ho sa baka mapanis lamang, ay kalimitan ho ay walang perang pambiling marami. At iba rin talaga mga kanayon kapag nagsaing ka ng isda ay sariwa at hindi pa napoprosen. Masarap ang isda sa kanin, masarap ang patis sa kanin, masarap ang isda at patis na may gulay na bulanglang. O siya mga kanayon, i-deliver na ho natin ito. Sa nagpaluto ho at nag-order, ay maraming salamat ho sa inyo mga kanayon at yun lang.